Aksyon Balita. Ugaling makinig at manood sa programang Wow! Aksyon Balita, hosted by Sir Ed Rosales from Monday to Friday, 3 to 5 p.m. Natin ginagawa pa ulit-ulit na lang na ito ang bagong simula ng simula, bakit walang natatapos sa trasapati, lagi putput ng swelas ng sapatos, ilang beses na ako, ilang beses na pa ako, pati natin subukan at tulungan at umako, bumahagi sa bigat na matagal na natin pasan, pag tayo'y nagsama-sama lahat ay malalampasan, may mas maayos na bukas para sa ating mga anak, ang unang hakbang ay piliin ang tamang nakatatak na pangalan sa balota, wag na tayong magpauto na sa atin ang kapangyarihan, pag tayo ang kumibo, nagigigil mong itigil ang pagsisi sa sutil na nasa tanggal na siya. Di ka nakilala kapag sinigil sa lahat ng kanyang pangakong patagal ng patagal. Kung di tayo kumbinsido, wag na natin ihalal. Sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iabot, sinong pinili. Pag ang tinta ay umalik sa daliling siyang ginamit at nagturong na wala ay maibalik. Dapat tama Sa isip at sa salita, dapat tama, lalo-lalo na sa gawa. Sama-sama natin itamali, ng bayan natin makabangon ulit. Sa isip at sa salita, lalo-lalo na sa gawa. Sama-sama natin itamali, ng bayan natin. Ganda nga po sa inyo lahat. At syempre, dito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Maganda nga po Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa programang Wow Action Balita. Magandang hapon po. Ano? At mamaya po, abangan nyo po yung tatalakayin ko tungkol sa wedding, anak ng tipaklong. Lahat po yan, anak ng kasa. Diyan sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Yung Big Four po na pinangungunahan po natin ang siyang nakamasid ngayon sa lahat po ng lugar dito sa Metro Manila, lalo po yung mga anak ng wedding. Ha? Mamaya po ay Las Piñas naman po ang tatalakayin po natin tungkol po sa wedding, video karera. Sa lahat po ng lugar yan, ha? Araw-araw po yan, tatalakayin po natin yang iba't ibang lugar na ayon doon sa mga nakukuha kong impormasyon, dito lamang po yan sa paligid-ligid, ano? At lahat po yan talagang panay inutil po ang mga hepe ng ating kapulisan. Kaya nga po bumababa po yung ating integridad kagaya po ng mga ginagawa po ng ating kapulisan ngayon. Ang Parañaque po ay napalitan na po ngayon, nag-turnover. Pero kahit na po mag-turnover po sila, ay tatalakayin pa rin po natin yung anak ng wedding o yung anak ng tipaklong. Lahat po yan, tatalakayin po natin yan mamaya. Isusunod muna natin yung Las Piñas at Pasay doon sa anak ng wedding. Yung mga sikat po, kagaya po ni Toto Lacson, John Miranda ng Las Piñas. Mamaya po yan. At saka yung Aguado dito sa Pasay. Naku, sikat na sikat po sila. Palakpakan mo naman dyan, JR. Gusto po natin, sisikat po sila dito sa programa po natin sa Wow Action Balita para nang sa ganon, maipasok po sila sa lahat ng internet dito sa buong Pilipinas. Mamaya rin po, tatalakayin din po natin yung awayan ng Asyon Salonga at saka Dirty Harry. Palakpakan mo rin. At saka yung nag-aawayan dito sa Pasay, 3 mayor na wala naman po nagawa. Palakpakan mo rin. Yung mga number 1 naman ng mga konsehal, mamaya rin po, tatalakayin din po natin yan. Palakpakan din. Ang dami po nila, no? Panay mga inutil.
Ha? Panay po mga inutil yan. We, kala nyo kayo lang ha. Dito kung may T3, dito po may Big 4. Tayo po yung nangunguna. Noong dekada ang Big 4 ang sumikat. Ngayon 2013, tayo po ngayon ang chairman yan. Ha? Dahil nanduro na po sa langit yung chairman yan eh. Ha? Yung kaaway po ng Big 4. Ha? At ngayon, nandito po tayo. Titingnan po natin kung gaano po kasikat yung lahat po ng anak ng wedding dito sa Pilipinas. Okay, at umpisahan po natin yan. Tawagan mo itong Pasay. Ha? Pasay po ang uunahin po natin. Sunod po natin yung Las Piñas. Okay, ano? Oh, natuka ka na ng sawa? Ha? Okay, at asan yung telephone number natin? Ha? At yan po Kaya po yan ang anuin po natin, no? Yung anak ng wedding. Ha? Panay anak ng wedding po ito, anak ng video karera. Ha? Lahat po yan, tatalakayin po natin yan sa iba't ibang lugar. Oo, Pasay. Chief of Police ng Pasay. Ha? At ipaparating po natin yung nasabing mga nagpapalabas ng mga sikat. Ha? Mga sikat po ito eh. Ha? At ayan. Dapat tama. Tatamaan po sila ngayon. Okay, habang nagre-ring po yung telepono ng Pasay Police, ay dadako po muna tayo doon sa ilang komentaryo po natin tungkol po doon sa alitan po ni Dirty Harry at saka ni Asyong Salonga. Ang abangan nyo po kung paano po sila magkakawatak-watak. Ha? Yan po yung aabangan nyo dito sa programang Wow Action Balita sapagkat dito ay makikita nyo po na ilalantad po natin lahat yan. Okay. Magandang hapon po, sir. Hello po. Magandang hapon po. Si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita po. Yes, sir. Ano po may paglilingkod ko po? Nandiyan po ba si COP, si Colonel Lorca? Sir, sa office kayo tumawag niya sa 831. Okay, saglit lang po Sir, Chris, pakikuha mo nga yung telephone number ni Colonel Lorca. Ha? Okay, at sir, paki-ano nga lang po yung telephone number. Okay. 831. Okay. 73. Okay. 22. Okay, salamat sir Okay, welcome po. Okay, yan po yung At para na sa ganun, tawagan mo agad, para na sa ganun makarami po tayo nang maiparating po natin sa kanila yung nasabing loting, bukis, karera, video karera. Ha? At para na sa ganun ay malaman po natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siyam na boltyo na nagpapalabas ng boltyo. Okay, magandang hapon po. Hello po. Magandang hapon, ma'am. Yes po. Opo, pwede po kay Colonel Lorca. Si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita sa Kakampo. Nasa City Hall po siya ngayon. May conference po. May meeting. Mayroon po meeting? Opo, opo. Okay, at pwede po bang ma-interview ko yung kanyang deputy? Sir, pakidial na lang po sa 831-9302. Okay, pakiulit lang po. 831 Okay. 9302. 93. Okay, ulitin ko 381 831. 831. Oo, nagkabali-baliktad to. Okay, salamat mama. Okay po. Okay po. Okay, paki-dial lang para na sa ganon si nagkabali-baliktad. Naging ito yung kasi kumakain sila at nagme-merienda kasi gutom na rin po yan. At alam mo, yung mga technician pong ganyan
ay kailangan po dyan kain ng kain kasi ang hirap pumindot po dyan eh. Ha? Sila po yung nagmamaneho sa Operations. Magandang hapon po, ma'am. Opo, sir. Opo, sino po ang deputy po ni Colonel Lorca? Ano pong deputy, sir? Admin po yung sa operation po. Sino po ba ang dapat? Kasi may paparating po ako na mga problema tungkol po sa kanya nasasakupan. Ano? Si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita sa Kakampi. Baka po si Dicopa. Sino po di ko pa? Samar po. Sino? Colonel Samar, sir. Colonel Samar. O, sige po. Sige. Sandali yan po, titingnan ko sa office nila po. Salamat kasi wala po si COP. Okay, at si Dico pa raw, no? At yan po yung gusto nating maiparating, ano? Oo. Ano mga Colonel Samar? Para na sa ganon, maiparating po natin, ano? Kay Colonel Samar. Oo. At yan, ano? Gusto po natin maiparating kay Colonel Samar yung mga nakakarating po sa atin para na sa ganon ay lahat po ng mga ginagawa po natin ay yung paglilingkod bayan o pagsiservisyo publiko at na makatulong po tayo sa ating kapulisan, ano? Hello, sir. Oo. Sir, Yes. nasa napalcom po si Colonel Samar. Okay, at sino po ang pwede nating ma-interview tungkol po dito sa ating gustong maiparating sa kanya? Ay, sir, hindi ko po alam kasi wala pong ano dito, official po ngayon nandito. Walang Nasa opisyal? meeting po sila, sir, eh. Ha? Nasa meeting po sila. Nasa meeting sila lahat? Nasa Kasi meeting? ibang opisina po ito, kaya tinitingnan ko. Yung pong wala rin po si Colonel Samar. O, sino pa ang pwede? Wala? Wala na. Ha? Wala po tayong pwedeng ma-interview? Hello? Hello? Hello po? Hello, sir. Wala po ba tayong pwedeng ma-interview para Sir, dyan? tawag na lang po kayo sa desk po para sila na lang po matanong kung sino po ang authorized magsalita. Kasi sir, ano po? hindi Sino ko po ba? alam kung sino. Ma'am, sino po itong kausap ko, ma'am? Civilian po ako, sir. Sino Kaya hindi po? Civilian po ako dito. Sibilyang kayo? Opo, po ako police. Hindi kayo pulis? Opo. At, sige, balik tayo doon kay COP. Salamat sibilyang ka Opo. pala. At ayaw mo naman magpakilala gusto lang namin malaman kung sino yung kausap NUP namin. Samson, sir. Sino po? NUP Samson po. NUP Sample. Samson. Kamag-anak ka pala ni Delilah. Salamat po. Okay. At yung kamag-anak ni Samson nga. Okay, at si COP ang hanapin mo. At para na sa ganon. Pasay Police. Alam mo, yung sinasabi po natin, tayo ay hindi po bibitaw dito sa mga nakakarating po sa atin. Ngayon, kung inaakala po nyo nakakaligtas po kayo ngayon, hindi po kayo pwede makaligtas sapagkat kung nakaligtas po kayo ngayon sa tawag namin at nagmamaang-maangang kayo, hindi po kayo makakaligtas doon sa letter na ipapadala ko po sa inyo. Nagkakamali po kayo kung inaakala nyo makakaligtas kayo sa akin. Magandang hapon po, Pasay City Police Jose. Hello, magandang hapon po. Yes, sir. Opo, Magandang hapon. at doon po sa tumawag ako kanina dyan sa inyo, ay wala rin pong si Dicopa, si Operation, kung sino Opo. man yun, wala po sila lahat. Pwede po bang malaman ko kung sino po itong kausap ko, sir, ngayon? Naka-live po ito, sir, Naka-live po ito sa aking programa sa Wow Action Balita sa Kakampi. Opo. Bali dito po to sa Radyo Room po ito, sa Radyo Room. Sa Radio Room. Opo. Okay, at
Wala bang direktang telepono kay COP? Yun lang po ang number niya sa office niya. Mayroon po siya sa cellphone po, cellphone number niya. Sige nga at pakikuha nga natin yung cellphone number ni COP. Kasi baka hindi... sige po, sige po. Oo. Pakibanggit mo nga, sir, yung cellphone number. 0921 Okay, again. 562 Okay. 09 Okay. 99. 99. Opo, opo. Okay. At sir, ang landline po ni COP mismo, yung gusto ko makuha. Yung 831-7322 sa office niya po mismo 'yan. Pakiulit lang po, pakiulit lang. 831 Okay. 7322. 22. Okay, at sir, yung telephone number po ng district director po natin. District Director. Opo. Sandali lang po, tahanapin ko. Okay. Pasensya na po At habang hinahanap po ng ating kaibigan, ay gusto po natin na malaman po yung mga nasabing pangyayari, no? At yan po, no? At aalamin din natin kung ano ang buong pangalan po ni Colonel Lorca. Kasi yan po yung pinaka-importante, no? Yun po yung importante habang tayo ay nag-aantabay po. Hello, sir. Okay. Ito po yung number ng district director namin. Opo. 519 Okay. 8647. Okay. At sir, ano first name po ni Lorca? Sino po? Si COP. COP, Rodolfo Asio Llorca. Saglit lang po At Rodolfo Asio Llorca. Lorca. Double L po yung Lorca niya. Ano po? Double L. Double L. L-L-O-R-C-A. Okay. Lorca. Siya po yung mga ilang buwan na po si Sir nakaupo. Senior po ba siya? Sir, di ko po masasagot yan kasi dito lang po ako sa radio room, sir. Hindi po. Tinatanong ko lang po kung senior po si Lorca. Senior superintendent po. Okay. At salamat Hindi tapos na sandali. Oo, salamat sir Salamat po. Okay, sige. Okay, thank you po. At yan po, no? At makailang beses na po natin tinangka na ito ay ma-interview pero wala po, no? Madalas po ay wala. Lagi po nasa meeting. Siguro kandidato po ito sa pagkasenador. At sige, tawagan mo yung nasabing district director. Kung ayaw po ninyo, sa district director po kami tatawag. Baka akala nyo makakalusot po kayo sa aking mga komentaryo. Hindi po. Kung ngayon ay nakakalusot po kayo, nagdadahilan po kayo, lagi po kayo may meeting, at kayo ay tatakbo bilang isang senador, sige po. Hello? Hello? Magandang hapon po. Yes po. At si Ed Rosales po ito, sa Wow Action Balita. Pwede po kay Direktor? Sandali lang po. Opo, at mayroon lang akong gustong iparating po kay Direktor, ano? Tungkol dito sa mga illegal gambling. Oo, at ayan, ano? Hello, sir? Yes, sir. Ma'am. Sir? Yes. Tawag na lang po kayo na sir. Ongoing po yung conference po dito sa kabila. Ongoing po yung conference ni Direktor. Yes po. At ano po ang first name po ni Direktor? Ano mo lang? Police Chief Superintendent Jose Ma'am, pakilakas lang po. Pakilakas lang. Erwin Villacorte. Ano? Jose Erwin Villacorte. Erwin? Yes po. Erwin. Ilang star po si Direktor? 1 star lang po. 1 star. Erwin Villacorte.
Villacorte. Villacorte. Okay, at ma'am, bali sino po itong kausap ko ngayon, ma'am? NUP Nica San Juan po. NUP San Juan. Yes po. Oo, at diyan ka mismo sa tanggapan po Secretary ni... po ng District Director, sir. Ha? Secretary po ng District Director. Okay, at total wala pa po si Director, ano? Pwede bang ipakinote mo naman itong aking gustong maiparating sa kanya? Sige po. Okay. At ito ipaparating ko po kay Direktora. At si Ed Rosales po ito, naka-live po ito, mama. Naka-live po ito sa aking programa sa Wow Action Balita, no? Okay po? Okay, ma'am? Sige po. Okay. Ang may hawak ng mga loting at bukis dito sa Carrera, no? Sa Pasay, no? Area operation ng Pasay at Taguig, no? Ito, pakisulat lang po, kasi babalikan ko po ito. Lynn Aguado. Area operation ng Pasay Oo, at Taguig. and Taguig. Oo, Pasay at Taguig to, Lynn Aguado. Lynn po yan? Ano? Oo, Lynn. Lynn? Oo, Lima Eco, Nancy. Oo. Okay, Aguado. Aguado. Opo. At Boy Salazar po, ang mga hawak po nila ay kagaya po ng Video Carrera, dito sa may Arnaez Corner, Pasong Tamo, Pasay. Okay? At naisulat nyo po? Apo. Oo. Lynn Aguado at saka Boy Salazar ang may hawak dito sa loteng Bukis Carrera. Area operation Pasay at Taguig. Yes. Okay? Okay. At si Boy Salazar naman po, ang hawak po naman dito, Video Carrera, dito sa may Arnaez Corner, Pasong Tamo, Pasay City. Arnaez Corner. Pasong Tamo, Pasay City. Tamo. Oo. At saka itong si Junior Mata. Junior. Mata. Mata. Opo. Mama, Alpha, Tango, Alpha. Oo. Okay? Ang hawak naman po nito, Video Carrera, sa may Salud, Lim and Street, Pasay City. Sa may Salud, ano? Saan po yan? Salud Street. Salud. Oo. Lim and Street, Pasay City. Okay? Apo. Yan Junior Mata yan, Junior Mata. Oo. At sunod, pang number 3, no? June Bulacan. June. Bulacan. Bulacan. Oo. Ang hawak naman po nito, Video Carrera, sa Pasay City rin. Okay? Video Carrera at saka dito sa Pasay City. Okay? Ito namang sunod natin itong mga Bolsyo Club sa Pasay City. No? Nagpapalabas ng mga Bolsyo. Okay? Okay. Number 1, Universe. Universe. Oo. Swasi. Swasi. Casa. Casa yan, Tapos, Solution. Okay? Busino. Ano po? Busino. Busino. Oo. Victory. Victory, Oxo. Yan, Busino. Okay? Wild River. White. River. Ano po? White? Oh, wild. Wild. Okay? Wild River. At saka Asia. Okay? Asia. Oo. Enigma. Enigma. Oo. Infinity. Okay? At saka Amor. Okay, ma'am? Apo.
At ito pa, ha? Kaya po sila, sir. Ano pong name nila, sir? Sulat ko na rin po. Ano? Ano pong name nila? Ed Rosales po. Ed Rosales. Opo, sa Wow Action Balita po ito sa Kakampi, no? Araw-araw po itong programa ko. Pwede nyo pong panoorin ito ngayon. Ha? Ay, sige po. Opo, at ito po ay sunod po natin ang Las Piñas. Okay? Napakarami. Hello, Yes? sir. Opo. Nakausap niyo po ba yung ano po namin? Yung PIO po namin? Yung public? Ay, hindi pa. With regards Gusto ko, to dito? hindi naman kailangan yung PIO ko nyo ang kausapin ko kasi gusto ko maiparating ng direkta kay direktor eh. Di ba? O kung gusto nyo, patawagin nyo rito ang PIO nyo. Kasi pagka tumatawag po ako, ay wala naman po sumasagot. Wala Ano naman po po. number niyo dyan, sir? Ha? Anong number? 480-5812. Kadali po. Oo. 40 Oo. 40 5812. 5812 Opo, at saka 553. 553 Yung may diferensya pala yung isang number namin, ano? Yung 480 na lang po. Opo. 480 At okay, at bago po nyo ibigay, no, ma'am? At pakisulat nyo pa uli itong Las Piñas. Sige po. Okay. Sa Las Piñas naman po, ito, mga video karera po ito, ha? Oo, ito, Bridget. Okay? Video karera po ang hawak nito. Las Piñas po to. Buong Las Piñas po ito. Ha? Opo. Okay. Bridget, video karera. Kasosyo. Ha? Jake Duling, kasosyo. Felix. Ano po? Jake po. Duling. Dick. Oo. Duling to. Duling. Ah. Duling, ano? Ito yung mga kasosyo at saka Felix Cruto. Okay? Felix Cruto. Oo. Muntik na maging kuto eh. Mga kasosyo po ito, mama. At saka Nancy. Bukis naman to, Luting. At saka Endila. Easy to. Ha? Nancy, ano po yun? Oo, Nancy ang nakalagay dito. Ha? Nancy Nancy. lang. Oo, Nancy. Ang hawak naman po nito, Bukis, Luting, Ending, at saka Esito. Okay? Opo. At saka Oni. Ano pa? Oni. Omi? Oo. Oni ng Las Piñas, ha? Ito yung manager. Ha? Management. manager. Oo, management po ang ano dito nakalagay. At saka ito si Jake Duling. Ito yung overall management ng Las Piñas, ano? Ha? Opo. Okay. At saka yung si Freddy Cuneta, ang gagaling po nito. Ha? Ang mga hawak po naman nito, Sakla Operation sa buong Las Piñas po. Pwede po neta. Oo, Freddy Cuneta po. Sakla Operation naman ang kanya, no? Buong Las Piñas. Oo. At saka Pwede po neta, sir? Oo, Ang hawak ng? ng Sakla Operation Las Sakla? Piñas. Opo. At Okay, saka yung sorry. Kasat. Basar? Oo. Kasat, no? Sakla Operation din, Las Piñas din. Okay, ma'am? Opo. Okay. At yan po ang iparating po ninyo kay Direktor, ano? At sa Ano pong source nito, sir? Saan po ang source nito? ano? Saan kanino po ang source na ito? Dito po Pagkailan ang sa atin? Las Piñas po ito, buong Las Piñas po ito. Hindi po. Saan Ah. pong source ng information na ito nang galing? Pakiulit po. Saan pong source ang info nang galing? Saan pong galing? Sa akin po mismo ito, kumpirmado po Sa inyo ito. po mismo. Opo. Confirm po. Opo. Okay, May mga kasama pang video ito. Hindi ko muna ipapakita po. Gusto ko lang mahuli po muna ninyo yung mga taong ito na nag-ooperate po dito sa buong district, no? Okay, ma'am? Okay, sir. Sige po. Oo, at matagal na po itong mga ito eh. Ha?
Kasi itong nasabing mga nagpapatakbo nito ay talagang madudulas daw po ito. Ay, ganun po. Oo. Sige po, ipapalating ko na lang po ito. kay- Opo, at ako naman po ay kaya po ako na direktang tumawag na po diyan para nang sa ganon ay matigil naman po ang nasabing mga modus operandi po nila, sapagkat sabi nga po ng ating Chief PNP, ang lahat po ng mahulihan ng may waiting tatanggalin po. Di po ba? Opo. Oo, kung sa Maynila nga po yung ano ba ang tawag doon? Yung bingo hinuli nga vice mayor pa. 'Di ba? Oo, sana po itong Las Piñas at saka Pasay matigil na po ito. Okay lang po ba, ma'am? Opo, sige ho. Opo, opo, umaasa po ang programang ito na mapapatigil na po ito, no? At sapagkat siguro mga ilang araw po babalik po ako para interviewin naman po si Direktor ng live sa aking programa, okay? Okay, sir. Oo. At para ma-follow up ko po, for follow up, ano? At magpapadala rin po ako ng letter diyan para sa interview ko tungkol po dito sa waiting. No? Okay, sir. Opo. Mas okay po At yan. ma'am, kukunin ko lang po yung fax number po ninyo diyan. Chris, pakikuha mo nga yung fax dito. Okay, ma'am? Oo. 519 Okay. 8647. Ma'am, pakilakas lang po kaunti. 519 8647. Nakuha mo, Chris? Oo. Ma'am, hindi rin nakuha. Oo, at pakiulit Ano pa kayong number kasi- dyan? Ano kayong number dyan? Yung fax number, ano mo na nga. At tapos bigay mo yung website natin para mapanood tayo. Para mapanood tayo nila, no? Kunin mo yung fax number, tapos bigay mo yung website nila para na sa ganun ay mapanood po nila yung ating panawagan. Ha? Para na sa ganun lahat po ng sinasabi po natin na ipinararating po natin sa kanila, hindi po ito kumpirmado po ito. Sa susunod po, yung mga bulahan naman po ang ibubulgar natin kung nasaang lugar. Sige. At kung gusto po ninyo, ipapalabas ko pa dito sa aking programa. Ibigay mo yung website natin para na sa ganun maayano nila. At kunin mo yung kompletong pangalan ni Direktor para mapadala yung ano. Yan po yung ating gustong kunin mo yung buong pangalan ni Direktor para mapadalhan ng letter yan. Ha? At through PIO nila, kung gusto po nilang magpunta rito sa ating programa. Kala nyo sasabihin, tatanong pa ninyo kung saan nanggaling ang source. Ano kayo? Oo, at bago po tayo magpatuloy ng ating programa, no? Mag-commercial po muna tayo at muli po magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Huwag po kayong bibitaw, Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi yung walang labis, walang kulang. Yororo. I-fax natin to sa ibaba. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa Multipurpose Loan Program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw,
makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Mare, may bago raw benefit package ng PhilHealth simula April 1. Di kaya chika lang to? Mare, totoo yan. Yan yung tinatawag na primary care benefit package. Ano namang serbisyong nakapaloob dyan, Abel? Aba, napakarami. Kabilang dyan ang libreng konsultasyon, CBC, chest x-ray, urinalysis at marami pang iba. Sino naman ang pwedeng mag-avail niyan? Lahat ng miyembro ng sponsored program, organized group at OWP at mga dependents nito. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa health center. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. Mga kababayan, sa darating na halalan, ako po sana'y mapagbigyan. Ang nais ko lang naman, kayong lahat ay mapagsilbihan. Akong piliin nyo. Huwag po kayong maniniwala sa iba. At lahat ng mga sasabihin ko, totoo titingnan pa ako sa mata. Akong piliin nyo. Ako lamang at wala na ng iba. Ang kasagutan sa lahat. Nagkahirapan nyo kunwari. Nagkahirapan nyo kunwari. Panahon na naman ng magulong bilangan. Kung hindi ka makatiis, ang mukha mo ay manipis. Hindi uso ang mahiyain, kahit busog kumakain. Lahat ay napapailing, sa tulog-tulugan nagising. Ako nga po pala ay si kandidatong may pangbili ng kotse, bahay at lupa. Kayamanan ang may alam lang ay manghuhula. Gusto ko lang ay makatulog sa mga dukha. At lahat ng mga sinungaling ay mabuksa. Akin ang mga perang mapapasakit. Sige na! Akong piliin nyo. Huwag po kayong maniniwala sa iba. At lahat ng mga sasabihin ko, totoo titingnan pa ako sa mata. Akong piliin nyo. Ako lamang at wala na ng iba. Ang kasagutan sa lahat. Kahirapan nyo kunwari. Kapag ako'y inyong binoto, lahat ay magkakatrabaho. Bawat pamilya may bigas, mga palad kong nakabukas. Bakit tayo nakukontento? Pag binigyan ng 1 kilo na ang dapat nakalaan, higit pa sa 1 kaban. Galing nga po pala yan kay kandidato na naglagay ng kotse, bahay at lupa. Kayamanan ang may alam lang ay manghuhula. Gusto ko lang ay makatulog sa mga dukha. At lahat ng mga sinungaling ay mabuksa. Akin ang mga perang mapapasakit. Sige na! Akong piliin nyo. Huwag po kayong maniniwala sa iba. At lahat ng mga sasabihin ko, totoo titingnan pa ako sa mata. Akong piliin nyo. Ako lamang at wala na ng iba. Ang kasagutan sa lahat. Nagkahirapan nyo kunwari. Huwag niyo pong kalilimutan ang aking pangalan. At ang lahat ng aking mga pinagsasabi ay hindi kasinungalingan. Akong piliin niyo, ako kayong maniniwala sa iba. At lahat ng mga sasabihin ko, totoo titigan niyo pa ako sa Akong piliin nyo. Huwag po kayong maniniwala sa iba. At lahat ng mga sasabihin ko, totoo titigan pa ako sa mata. Akong piliin nyo. Ako lamang at wala na ng iba. Ang kasagutan sa lahat. Nagkahirapan nyo kunwari. mga pangako na katupas lang ay basura. Na pinapahawagan mabaho na nga pasupa sa apoy. Nakasakima, pinagkaluluka, maamoy ng mga dalila. Kaya sinusuka, harap-harapan to, hindi kailangan ako
ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng duyan at sa kanto ng kalyet kung gatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilan pilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At kanina nga po ay tinalakay po natin yung mga illegal gambling, sa iba't ibang lugar sa Las Piñas. Kaya po ang Pasay, Las Piñas, yan po yung ipinarating natin ngayon. Kaya District Director, Willie, Police Director ng nasabing ano, no? Hello? Hello, ma'am. Magandang hapon po. Yes, sir. Oo, pwede po kay Colonel COP natin? Kay Colonel Samal. Sino po sila, sir? Oo, si Ed Rosales po ito, no? May paparating lang po ako tungkol po dito sa nakarating po sa aking mga bukis at looting, ano? At ending at easy to. Okay? Sandali, sir. Check Opo. ko kung nandun Oo, po sa naka-live office to ha. Naka-live to sa aking programa, ano mama? Sandali po, sir. Sandali po. Oo, salamat ha. Okay. At dito ay gusto po natin kay Colonel Samala pala. Isulat mo Colonel Samala. Yan yung hepe ng Parañaque, ng Las Piñas Police, ano? Ilagay mo diyan. Para nasa ganon maiparating natin sa kanya itong nasabing mga nakuha nating impormasyon, no? At gusto po natin kasi na maiparating po natin sa kanila ito ng naka-live para na sa ganon yung mga nagpaparating po sa atin ng mga impormasyon tungkol po dito sa nasabing mga karera, bukis, at saka looting, diyan sa nasabing Las Piñas. Gusto po natin na maiparating natin kay Colonel Samala, no? At yan, gusto po natin na yung mga nangyayari po na yan ay gusto po natin na makatulong tayo sa ating mga kababayan na mga hepe ng ating kapulisan. Yan po yung gusto nating maiparating sa kanila, no? At kung yes, ma'am. Hello, ma'am. Nasa labas po si Chief of Police namin. Nasa labas. Okay. Sa'yo ko na lang ipaparating para ibigay mo na lang sa kanya impormasyon, ha? Sige po, sir, po. Okay. At sino itong aking kausap ngayon, ma'am, ng live? Teresa Santos po, radio operator po. Okay. Kayo po yung staff po ni Colonel Samala? Radio po to, sir. Sa communication po, radio room. Kayo na lang po ang magbibigay sa kanya? Wala po bang... Oo. Apo, tungkol saan, sir? Tungkol dito sa operation ng bukis looting, ending, at saka AC2 dyan sa Las Piñas. Okay. At ang mga pangalan nito, no, ibibigay ko sa iyo, ha? Sige po. Okay. Ang pangalan po, Bridget. Po? Bridget. Bridget? Opo. Video Carrera. Opo. Oo. At saka Jack Duling. Jack Duling. Jeff? Oo, Jack Duling. Duling, opo. Oo. Kasosyo, Felix Cruto. Felix? Oo, Gruto. Cruto, no? Cruto. Kasosyo rin to, no? Cruto. Oo. Sabong Las Piñas to, ha? Opo. Nancy at saka Nancy. Ano po, Monching tsaka Nancy? Oo, Nancy. Ang hawak naman nito, bukis, looting, ending, at saka AC2. Okay? At saka itong si Oni. Oni, ano po? Opo. Nan Las Piñas din po. Siya yung management, ano? Siya po yung may hawak ng management. Oni po ang pangalan? Opo. At saka Jack Duling ang overall management ng Las Piñas. All over, ha? AC2 at saka Video Carrera. Okay?
Opo. Okay. Ito pa, si Freddy Cuneta, Sakla Operation. Buong Las Piñas po. Opo, Freddy Cuneta. Sakla, tsaka ano ho? Oo, Sakla Operation, ano? Station, Oo. At saka, Kasat. Kasat. Kasat? Oo. Sakla Operation din, buong Las Piñas din, ano? Oo, yan po, ano? Ma'am, pakibigay nyo na lamang po kay Colonel Samala. Sige Opo, para na sa ganon, yung operation po nito, maipahuli nyo na po yan. Ha? Sige po, At sa susunod, yung mga pwesto na nila ang babanggitin ko. Sige po, sir. Opo. Ma'am, babalikan ko po for follow-up mga ilang araw po, Pakisabi na lamang po. Opo, at pakisabi na lamang po. Ano po ang first name ni Colonel Samala? Senior Sub Adolfo po. Adolfo Samala. Okay. Adolfo Samala. Kasi magpapadala rin. Ano mo, sir? Ed, ano ka? Ed Rosales po sa Wow Action Balita. Opo. Saan po? Wow Action Balita sa Kakampi po. Balita. Opo. Araw-araw po ito. Araw-araw po itong programa ko, kaya araw-araw po naming tinatalakay po dito sa aking programa. Yung Big Four po kung tawagin. Kasama po rito yung mga broadcaster, columnists, at mga potogs, ano? Oo, at yan po. At ipabibigay ko po yung website po namin dito para na sa ganon ay mapanood nyo po ako ng live. Okay? Okay. Pakibigay mo, Chris, yung ano. At para na sa ganon, ay medyo lakas mo ng kaunti yung aking mic para na sa ganon. Okay. At para na sa ganon, marinig nila yung ating panawagan sa kanila na yung mga kasosyo po yan, yung Bukis, Loting, Ending, at saka Easy to. Ha? At sa susunod, may mga paihi pa rito. Ha? At yan po. Tayo po kasi ay tatlo na po itong ating binubulgar kung saan-saan lugar. At pagbalik po natin doon sa nasabing Parañaque, ang ituturo naman po natin yung kanilang ano bang tawag doon? Yung bulahan. Yan po ang ating, ipinarating mo na? Okay? At yan po ang ating gagawin. Yung bulahan po dito sa buong nasabing Las Piñas, Pasay, Parañaque, ay bibigay po natin yan. Para na sa ganon ay malaman po natin at maiparating natin yung lahat po ng nasabing bulahan ng Loting. Video Carrera, Easy to, ay, nako, sabi ko nga sa inyo, ay hindi po tumitigil ang nasabing programang ito, yung tinatawag na Big Four po, kung tawagin. At ako po ang chairman ng Big Four, yung broadcaster, broadcaster, publisher ng Wow Action Balita. Ay yan po ang gagalaw sa buong NCR. Hindi lamang po dito sa NCR. Pagkatapos po ng NCR, lahat po ng lugar from 1 to 12 region, papasukin po ng inyong lingkod yan. Para na sa ganon, malaman po ninyo na ako ay hindi po nagbibiro. Baka akala nyo po ay bingi at bulag po ang inyong lingkod. Hindi po. Yan po yung ating panawagan. Kaya ngayon pa lamang po, tayo po ay nananawagan dito sa ating mga kaibigan. Kay General Alan Purisima, ang ating Chief PNP, at saka ang NCRPO natin na si General Espina. Yan po. Mabuti yung maliwanag sa malabo. Para na sa ganun ay malaman po ninyo na ako po ay hindi nagbibiro sa aking mga tinatalakay. At yan ay lahat ibinibigay ko po yung mga lugar-lugar. Para na sa ganun, trabaho po ng pulis yan. Trabaho po ng mga intelligence yan.
Para na sa ganon ay malaman po nila baka nakakalusot po kay Direktor Willie Istapon. Ha? Ano yon? Istapon? Ha? Ay, kanina sinulat mo eh. Ha? Hindi, yung Direktor. Kanina pinasusulat ko sa iyo kasi nga ibibigay nga natin pasusulatan. Ha? 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 Oh, yan. Ang sinasabi ko sa iyo. Kaya nga pinasusulat ko sa iyo para na sa ganon ay mapadalhan natin ng letter. Baka akala nila ay nagbibiro po tayo doon sa ating mga ginagawa. Kasi kaya po natin ibinibigay at pinakukuha yung website po natin para na sa ganon ay malaman po nila na hindi po nagbibiro ang inyong lingkod. Hindi po ako nagbibiro. Ibubulgar ko po lahat ng nakikita ko at nakakarating sa akin ng mga impormasyon tungkol dito sa mga video karera. Easy to, sapagkat mismo tayo ay tumaya. Buti yung maliwanag sa malabo. Tumataya po tayo, kaya po natin nakukuha yung mga impormasyon na yan. Timog Baclaran po. Para malaman po ninyo. At lahat po yan ay pinakikita po natin. Akala nyo ay ganun-ganun lamang po yung ano natin, ano? Ito, ipapakita ko, Baka akala nyo, nagbibiro ako. Iharap mo rito. Ilapit mo. Ayan po. Yan po yung nasabing tinayaan ko. Hindi balik kung tumama po ako eh. Iharap mo ng kaunti at malabo eh. Yan. Linawan mo mabuti. Yan po. Maliwanag po yan Baclaran, Timog. Yan po ang lumabas noong nakaraan, 13-1. Baka akala nyo, nagbibiro po ako. Tumataya po ako para lamang malaman ko kung ano po yung mga lumalabas. At kahit ngayon, umikot po kayo sa buong Southern. Marami po nagpapataya ng wedding. Anak kayo ng wedding, Yan po. Anak kayo ng wedding talaga. Baka akala nyo, ay nagbibiro ako. Kung kayo po ay mga bingi, kakalampagin ko po yan. Asan ba yung mga kaldero? Wawasakin natin yung kaldero rito. Yan po yung sinasabi natin Kung inaakala po ninyo na ako'y magtutulog-tulugan dito sa programa ko, hindi po. At lahat po yan. Kagaya na lamang po ng tinatalakay natin ngayon, lalo po doon sa Maynila, kay Mayor Lim. Bukas ang tatalakayin po natin yung nasabing Maynila. At yan po, at lahat po ng mga impormasyon na yan na ibinibigay po sa atin ay pawang positive. Positive po ito. Sapagkat tayo ay may mga tangan din na mga ebidensya o video ng mga tinatayaan natin. Kaya yun po yung sinasabi natin. Kailangan po, kung naipaparating man namin sa inyo, sana po kayo na po ang maghalungkat. Kayo na rin po ang mag-imbestiga kung totoo o hindi ang aming ipinarating sa inyo, sapagkat yan po ang nakuha naming impormasyon sa programa ko. At yan, kailangan po natin, sino yan?
Okay, Ernie. Dito sa ano. Okay, Ernie, go. Yes, maraming salamat, Brother Eddie Rosales, sa pagkakataong ito. Hawak-hawak natin ang isang memorandum sa bawat PCP commander. Ito yung campaign against illegal gambling. Oo, okay. Ito mismong pirmado ito ni Police Superintendent Martin Win Marcos ng State Command. Okay. Kaya dito, pinunto de vista, kapatid na Eddie Rosales, ang bawat PCP, lalo na itong Pertel, Don Bosco, SMPCP, at Gagalangin. Malinaw na sinasabi rito na you are hereby directed to intensify campaign against illegal gambling. Okay. Yes, with your respective AOR. Ito yung area of responsibility. And then, pinagsasubmit sila ng resulta for this operation. Wow, ang galing niyan. Alam mo ba, Ernie, ngayon ay yung district director ng nasabing Southern. Kaya ay lilinisin ang lahat ng illegal activity sa lungsod ng Maynila. Kaugnay nga, meron naman may nagpupunto di vista naman, kaya raw naging agresibo. Alam mo naman yung mga kababayan natin na kapag nakakadinig ng mga hearsay o rumors, ay binibigyan na kagad ng kulay. Sapagkat tayo as men in uniform, katulad ditong kaharap ko rito, na nandito sa desk offices na si Tabobo, the third. Madalas kong mamataan sa karsada to. At ito na may nagpapatupad lang sa serbisyo publiko. At kumisa naman ay napapasama ang ilang pulis tungkol na rin sa tinatawag na pag-uusig. Kaya ito, malinaw ito, kapatid Eddie Rosales, sa pamamagitan na naman ng ating programang Aksyon, Balita, Kakampi, ay ito ang malinaw. You are hereby directed to intensify campaign against illegal gambling. Okay. Within your respective... Kailan yan? Kailan yung petsa na yan, Erning? May petsa to ng nag-date kahapon. Kahapon, ang 19. Pero at least, kahit pa paano, we want to be aware for those who are doing illegal activities. Yun naman ang motive natin. Even the date is not exactly date na ito ay naisigaw natin, pero we want to be aware for those who are doing bad elements, considering bad elements, na wag nilang ituloy sapagkat meron ng direktiba rito na malinaw ang subject na ito na campaigns against illegal gambling. Maniniwala ka, kapatid na Eddie Rosales, bagamat may mga ganitong dokumento, yung papel na black and white, marami pa rin mga pasaway, matigas ang ulo. Kaya nga, Ernie, sabi nga ni dating presidente, nasabi niya, bakit naman yung nasabing bingguhan ang hinuhuli nila, hindi yung napakarami naman dito. Ayan kanya-kanya ng balanse. Yes, Kaya balansehin natin at sino ba ang pumirma ng hawak mo na yan na dokumento? Etong hawak-hawak ko ay galing sa Station 1. Sa Station 1 lang yan. Pero ang direktiba ay nanggaling mismo sa direktor. Inaatasan sila. Yes. Ito memorandum na to sa Manila Police District na sa direktor. Kay direktor. Siyempre naman. Kinakailangan pa-implement ito. Okay. Ibig sabihin, kinakailangan magkaroon ng pangil ang batas. Yes, at siguraduhin lang nila, Ernie, na may pangil nga. Malalaman natin ang kaluran at silangan. At Ernie. Yes. Ibulong mo sa akin kapag mayroon ka nakita dyan, hindi lang bulong, isisigaw ko pa. Yes, at para na sa ganun, napatunayan natin. At balita ko, kailan? Siguro, by Friday, ibubulgar ko kung saan-saan may pwesto dyan sa WPD. Okay, yan lamang yan, kapatid. At ay inaasahan ko, Ernie, na yung hawak mo na yan na order ay dalhin mo sa akin at kukunin ko yan, ha? 2013. Prior to submission to higher headquarters. Okay. Malinaw. Inaatasan sila. I-submit ang mga resulta. Bawat PCP. Okay. Kaya ito ay tabayanan natin. Yes. Maasa naman tayo na ang kapulisan ay hindi naman magkukulang dito sa pagsugpo sa mga ganitong illegalista. Tama. At kapag, Ernie,
Yes. Kapag sa Friday, hindi mo narinig dito na mayroong mga nakapwesto dyan sa WPD, ay sinungaling ako. Aba, ako naman hindi naman tayo kumakapit na hindi nila magagawa ito. Oo. Pero I want to be sure Yes. na alam kong kikilos naman sila dito. Oo. At kapag nag-uutos dito in a respect way, ay ama na ng kapulisan ito. Yes, at sabihin mo sa kanila, abangan nila sa Friday. Kasi ang WPD sa Friday ko ibubulgar. Ito pa isa idadagdag ko, kapatid Okay. Gonzales. Gusto ko sana nga meron sa aking nag-text regarding dito sa mga barker. Oo. Barker. Dito sa lugar ng Team Mapwa. Oo. Na bumabiyahe ng mga nabotas. Oo. Allegedly, meron daw mga barker na nangihingi dyan na if I'm not mistaken, sa 5 piso o 10 piso, mga nakadroga pa. Ganon. Oo, mga nakadroga pa. Ang pinagtatakahan ko lang, ito yung isang uri ng batas trapiko sa mga vehicular, mga transportasyon. Kung bakit hayagan at lantaran mga nakabalagbag itong mga barker na ito na hindi naman sila deputized traffic enforcer. Oo. At nagiging questionable sa akin. Okay, Ernie, ang may trabaho niyan yung director ng traffic Etong si Colonel Naba, babanggitin ko na ang pangalan niya sapagkat nakikita ko gumagala ito. Pero sa kabila ng paggala niya, pag ruruding niya sa nasabing area of responsibility na kanyang nasasakupan, bakit siya isang kisap mata ay nakakagalaw itong mga barker na ito na animo yung mga sika. Ganon. Talagang ibig sabihin, Ernie. May nakausap akong driver, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Sinasabi niya, for security reasons, sir, pag tumapat sa amin, hindi namin pwedeng hindi pakibagayan. Tsak na magbibigay kami bawat biyahe. Ang tanong ko lang ganito ng inyong likod, kanino ba napupunta yung kinukoleksyon na yan ng mga barker na yan at ang lalakas ng loob ng tinamaan na magaling? Yan ang mga isang questionabling tanong Kanino napupunta sapagkat magsisimula ito ng umaga, let's say as early in the morning, nakabandera na sila dyan, hanggang gabi nakabandera pa rin sila. Bakit hinahayaan at wala naman itong identification card o naka-uniforme para magpatupad ng batas trapiko sa lansangan? At isang questionable dyan, kapatid Pedro. Okay. At ano ba ang pangalan nung nasabing director ng traffic dyan sa WPD? Pakitext mo sa akin yung kumpleto Itong ang alam ko dito sa traffic, ang pinaka-chief dito si Colonel Naba Colonel Naba, anong first name niyan? Hindi ko maano yung pangalan niya, pero kasi sa dami ng trabaho ko, pero sa dami nga ng trabaho ko, ang tawagin siya Colonel Naba. Yan ang Colonel Naba. Siya ba? Kasi hindi ko pa siya, dabit ko siya ng perso, pero hindi ko pa na-i-interview. Pero hindi... Kaya masama nga, misa magdaramdam ka rin sa salita nito. Bakit? Sabi pa nito sa akin direktamente, kung nakikinig siya, wag naman po siya magdaramdam. Anong sabi? Yun raw ng bobola. Ganon? Yun ang mga dialogue, mga dialogue niya, For your information, sir, hindi po kami ng bobola. Yes. Kami po ay gumagala, mata ng bayan, kung ano nga nakikita namin kilos at galaw na hindi ka nais-nais, ay atin po namang isinisigaw sa mga tama po namang kinauukulan. Ay, ganon Ang salita niya, nambobola tayo nambobola. Kaya kung nakikinig siya right now, kung siya nakikinig, share with your respect, in a respect way. Hindi po kami nambobola. Kami po ay gumagala at ngayon isinisigaw ko sa inyo sa lugar ng Team Mapwa. Diyan sa may crossing ng mga buwabiyahe ng nabotas dyan, ay kinukolektahan po ng mga barker dyan na isang damakmak ng dami. At Ernie, kung maaari ay magtanong-tanong ka dyan at alamin mo kung anong telepono ni Colonel Naba. At saka yung first name ng sikat na Naba na yan. Pasikatin natin. Pasisikatin natin. Isesend ko sa'yo. Dinagdag ko lang ito sa aking pag-uulat sapagkat medyo nasasaktan tayo sa kabila ng pag-iikot natin. Hindi ko inaasahan biro ito. Pagka gano'n nagsasalita ang isang itinalaga sa batas trapiko, magsasabi siya ng bobola, nagkakamali po kayo. Hindi po kami ng bobola. Ito direktamente sinasabi namin sa inyo na imbestigahan nyo yung mga barker dyan. Isang tamakmak po ang barker na nangungulekta ng pera dyan. Okay, Ernie, ganito ang gawin mo, Ernie. Yes, sir. Puntahan mo siya, hamunin mo.
Hamunin mo siya, Colonel Nava. Patutunayan po namin sa inyo na hindi po kami nagbibiro at kukunan po namin ng mga video kung gusto po ninyo na mapatunayan. Ganun ang gagawin ko nga rito. At kung may pagkakataon ka, makakasama mo rin ako. Ito, katabi ko nga itong si Tabobo III at medyo nakatingin sa akin at natidinig nito ang sinasabi ko. Hindi naman tayo natatakot o whatever. Ang sinasabi natin ay matuwid lamang. Yes, matuwid lamang na dapat sana bilang kayo ang tinalaga dyan ay kumilos kayo at huwag na kayong pumagkaroon ng mga negatibong punto de vista na maaaring makasakit sa damdamin ng mga tao. Tama yan. Pagkilos lamang. Kaya yung tatlong haligi na sinasabi mo, disiplinado, hindi abusado, kung hindi, serbisyo po naman para sa taong inyong pinaglilikuran. Tama yan. At ito pang karuktong na tinuturan mo na madalas sa akin, kapatid na Eder Rosales. Yes, at ang paglilingkod sa pamayanan ay isa po namang malaking pananagutan para po naman sa bayang inyong pinaglilikuran. At saka sabihin mo, bato-bato sa langit, ang tamaan, mabukulan sana. Eto pa, bato-bato sa langit, ang tamaan may bukol. Kaya kinakailangan naka-helmet siya. Yes, at siguro si Colonel Nava naka-helmet yan. Madalas nakikita ko, napakasipag naman. Kaya nagtataka ako bakit isang damakmaking barker dito na hindi yata pinapansin. Regulation ng traffic. Minsan nga nakita ko, pagdaan ko dyan sa simbahan, sa mismong malapit sa simbahan, bago dumating ng simbahan, papunta ako sa iyo. Madalas ko nakikita na may mga nakaparadang bus dyan sa may bago dumating ng simbahan. At dyan na nakatigil at kumukuha ng pasahero. Ayun ang ang pinagtataka ko rito, isang palaisip dito kapatid na Eder Rosales, kung bakit nga ang lalakas ng loob nitong mga tinamaan na magaling na ito. May protector. May protector yan. May kwento ko rin sa ibang pulis. Katulad nga itong pangyayari dito sa mga inihalal ng pamayanan. Yes. Yan ngayon ay putok na putok sa lungsod ng Maynila. Ang ating butihing alkalde Alfredo Lim. Yes. At itong ating dating Pangulong Joseph Estrada at itong si Isko Moreno. At may mga magagaling ang pag-iisip at meron naman mababagal at matutuli. Ang isa lang puntos de vista ko rito, isa lang naman. Itong pang isang ito, wala naman dapat makinabang dito kundi tayong mga Pilipino. Yes. At ang sabihin mo sa kanila, Ernie, abangan nyo ang susunod na kabatata ng labanang Dirty Harry, Asyong Salonga at saka si Vice Mayor Isko Moreno. Ayun, kasi nakikita natin sa television, nakita mo naman ang punto de vista, at kahit pumirma na yan ng agreement, yung sinasabing, ano yung pinirmahan nila? Teka ba? Kaya nga, ito, maging si Kapitan dito. Natidinig ito si Kapitan William Santos. Batiin mo na lang. Batiin mo na lang si Kapitan. Batiin mo. Siguro, heard niya na yung mga nagaganap. At batiin mo. Pagkakataon na inabala ko na itong kanyang tao rito, si Tabobo III. Ilan lamang yan, kapatid na Eder Rosales, sa mga punto de vista na kung saan ay kadalasan ginagalugad natin ang lungsod ng Maynila. Yes. Kung pagkabisan ay kinakailangan tanggapin natin ang mga suntok at hamon ng mga umuusig sa inyong kapwa at maging sa inyong lingkod. Pero patuloy natin isisigaw ang mga kalakaran sistemang maling umihiral kung ano man ang nakikita ng inyong lingkod. Pero kung kahanga-hanga, ito po naman ay pagdarasal natin sa pong may kapal. At ipalagalalaan natin na siya bigyan panalakas upang makapaglingkod ng matuwid sa kanyang pinaglilikurang sambayanang Pilipino. Ernie, bago ka magpaalam, panoorin mo itong programa ko ngayon. Tingnan mo kung sino si Ed Rosales. Panoorin mo, Wala akong masabi. Panoorin mo kung sino. Kung sino yung kahawig at kamukha, Anak ko, kita Rudy Fernandez ang dating. Pinalo mo si Eddie Buwan na Elvis Presley. Nako, wag mo na ipagsigawan. Sige na. Ako yung, naman kilatis naman kita Ernie, si Otol, pag-reportin mo sa akin na bukas sa Kamanaba, ha? Okay. Samantalang, babatiin ko muna itong si PO3 Reynaldo Cordova. Okay. Station 3. Usap ko kanina itong hindi yan sinuntok, ha? Hindi yan sinuntok, ha? At saka itong mamang marespetong nagpagamit ng komunikasyon si Okay. Tabobo III dito sa timesa ng PCP
Alge Oo. at si Pati yung barangay William captain. Santos. Oo. Oo, yan ang mga sinasaluduhan natin. Yes, Colonel Marcos. Oo. Yan ang mga lingkod bayan na talagang hindi suplado sa personal, lagi nakangiti. Yan, Ganun oo. din ang direktibang pinawalan ni District Director Gutierrez. Oo. At asahan ko, Ernie, na mahahawakan ko bukas yung papel na yan. Iwan mo doon sa anak mo, ha? Okay. Oo. At oo. Iwanan mo sa kanya at dadaanan ko roon. Tapos yung itinext ko sa iyo na paborito ko. Okay, sige. Ha? Sige, Dadaanan ko ng umaga roon, ha? tetext ka na, tetext Oo, ka. bago mag alas 11 nasa area na ako ng Quiapo, ha? Dapat nandoon na yung letter na yan at saka yung sinabi ko sa iyo. Okay, sige. Okay? Okay, kopya. At pasamantala, yan na muna kapatid de Rosales bilang ama ng programang itong Aksyon Balita Kakampi. Ito po naman, habang gumagalugod sa Luzon Manila, ang inyong likod, Ernie Buwan, reported. Ernie, at kontakin mo si Otol, ha? Okay, at bukas pag-reportin mo, ha? Okay. Thank you very much. Okay. Thank you, Ernie. At yan po yung ating investigative reporter, no? Napakatapang po niyan. Walang kasintapang po na yung ating kapatid na yan sapagkat kasabayan po ng inyong lingkod yan doon sa field. Lahat po ng kami po yung mga lumaban doon sa mga sinasabing matitigas ang ulo diyan sa sa kabilang istasyon nung araw na kami ay mga sinasabing patrol ng bayan, ha? At siyempre ang oras po natin ay alas 4:11 na, no? At bago po tayo magpatuloy ng ating programa ay mag-commercial po muli tayo. Go. Simula, bakit walang natatapos sa trasapante? Lagi putput ng swelas ng sapatos. Ilang beses na nga ako, ilang beses na pa ako. Ba't natin subukan at tulungan at umako? Bumahagi sa bigat na matagal na natin pasar. Pag tayo'y nagsama-sama, lahat ay malalampasan. May mas maayos na bukas para sa ating mga anak. Ang unang hakbang ay piliin ang tamang nakatatak na pangalan sa balota. Huwag na tayo magpauto na sa atin ang kapangyarihan. Pag tayo ang kumibo, nagigigil mong itigil ang pagsisi sa sutil na nasa pwestong di ka nakilala. Kapag siningil sa lahat ng kanyang pangakong patagal ng patagal, kung di tayo kumbinsido, wag na natin ihalal. Sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iabot, sinong pinili? Pag ang tinta ay humalik sa daliling siyang ginamit at nagturong na wala ay maibalik. Dapat tama sa isip at sa salita, dapat tama, lalo-lalo na sa gawa. Sama-sama natin itamali ng bayan natin makabangon ulit. dapat tama, Sa isip at sa salita, dapat tama, lalo-lalo na sa gawa. Sama-sama natin itamali ng bayan natin makabangon ulit. dapat Itama natin ang gabay, wag na tayo magreklamo. Itaas sa kamay ng gusto ng pag-asenso. Balikat na magkakabay, hindi tayo susuko. Malakas na boses, sabay-sabay mga itama natin ang gabay, wag na tayo magreklamo. Itaas sa kamay ng gusto ng pag-asenso. Balikat na magkakabay, hindi tayo susuko. Malakas na boses, sabay-sabay mga walang magpapaloko, wala nang manluloko. Ang mga botanteng Pilipino ay di mga bobo lumiyak pagmadilim. Ituwid ang tiwali, hindi ganun kasimple to. Di kailangan magmadali. Ang tiwanang inayaw sa tao ng manig-mani. Kahit saan natin pilitin at tingnan maling-mali. Umahon sa kahirapan at lumangoy sa kumunoy. Kahit ano pang iharang ay tumuloy ng tumuloy. Pagdating ng eleksyon, ito ang dapat na panatang. Isulat kung sino ang talagang sa tingin mo'y tama. At sa araw na napakapihira lang dumaan, dapat sa
Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Aksyon Balita, no? At ang oras po natin, alas 4:15 na po, no? At siyempre, yung mga tinatalakay po natin na anak ng wedding sa Las Piñas, anak ng wedding sa Pasay, anak ng wedding sa Parañaque, anak ng Bukis, anak ng Kasa, lahat po yan. Ha? May nagbibigay po ng proteksyon. At hindi po makakapag-operate yan sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila kung wala pong nagbibigay ng proteksyon. Kagaya po ng mga kapulisan natin, mga sibilyan, kagaya ng mayor, lahat po yan. Ano yung sinasabi po na yan ang anong tawag doon, yung bingo. Yung bingo po ay ordinaryo na po yan sa ating nakikita sa kalsada. Pero magtataka ka. Halos sa buong Pilipinas po, yung bingo ay hindi po hinuhuli. Kahit may mga tumataya po yan. Hindi po hinuhuli yan. Sa kasaysayan po ng Pilipinas at dito sa Maynila, ngayong naglalabanan ang Dirty Harry at Asyong Salonga, isama natin si Isko Moreno, Vice Mayor. Sila po ay hinuli sa kasaysayan ng bingo dito sa Pilipinas. First time sa kasaysayan po. Aba, maniniwala po ba kayo sa kasaysayan na ginawa po ngayon ni Colonel Layog at ni Major Mata? Ewan ko kung siya nga yung mata na sinasabing sinusuntok daw. Ewan ko sa akin lang siguro hindi naman ako maniniwala dahil sa dami agad ng pulis doon. Pero ngayon po sa kasaysayan po na hinuli ang isang vice mayor at isang dating presidente dahil lamang sa bingo. Na wala pong sinasabi nga po ano po ang kaso? 1602 po ba? Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. 1602 po ba? Dapat sa buong Pilipinas, ang lahat po, lahat po ng may bingo, bawal na pala yan. Dapat pala hulihin na yan. Lahat po ng sugal, sa buong Metro Manila, sa NCR, yan po, ngayon ang tinatalakay. At yan po ang pinakamainit na nangyayari ngayon sa Pilipinas. At baka sa kasaysayan ni Dirty Harry at ni Asyong Salonga with Isko Moreno ay mapunta po yan sa Guinness of Book. Baka mapunta po yan. Biruin mo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon lang sa history naganap bingo. Na bingo po sila. Asyong Salonga at saka si Vice Mayor Isko Moreno. Kasi lumaban pa kasi kayo Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Dito sa Pilipinas po, ang pinakamarumi ang politika. Wala pong tumatanggap dito ng pagkatalo, hindi po kagaya sa ibang bansa na halos lahat ng mga kandidato ay tumatanggap po na matalo sila. Halimbawa, nagbibilangan pa lang, napakalayo na po ng distansya. Agad-agad kinakamayan na po nila yung kanilang katunggali. Bakit hindi po natin magawa yan dito sa Pilipinas? Anong mayroon sa ibang bansa na wala po dito sa atin? Samantalang pare-parehas lamang pong politiko at politika.
bago at luma. Ngayon ay makikita nyo po na napakarami pong mga bagito na tumatakbo. At marami rin po luma na tumatakbo rin. Ang tanong po natin, dalawa lamang po yan. Yung po bang mga bago at saka mga luma, sino-sino po ba yan? Anak din po ng politiko at politika. Ang mga na tumatakbo na yan. Ang tanong po natin, yung mga lumang politiko at politika, meron po ba sila nagawa? Tandaan po ninyo ha, ito po sinasabi ko ay mensahe po para sa ating mga kababayan sa darating na butuhan. Huwag po kayong mangmang, huwag po kayong magpapalamang sa lahat po ng ginagawa nilang panlalamang. Ha? At wag rin po kayong magpaloko sa kanila. Alam nyo kung bakit? Niloloko lamang po nila tayo. At bibihira po sa politiko at politika yung nagsasabi po ng totoo. Makikita nyo po na talagang ang programa po natin, kapag nakakakita po tayo ng aktwal na ginagawa po ng ating mga politiko, natutuwa po tayo kapag nakakatulong po sila sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan ng kanilang serbisyo publiko. Na sinasabi po nila, kayo, mga kababayan ko, kapag ako'y naluklok at naupo sa pagiging mayor o gobernador, congressman, senador o barangay captain, tinitiyak ko po sa inyo, gaganda po ang buhay ninyo. Tinitiyak ko po sa inyo, bibigyan ko po kayo ng mga trabaho. Tinitiyak ko po sa inyo, lahat po gagawin ko kapag ako'y nanalo. Nang manalo po sila, kagaya po ni Juan Ponce Enrile. Ano po ang sabi niya? Ano po yung sinasabi niya na susubaybayan at gagabayan ang nasabing kuryente kuno? Kung ano-anong mga tax ang nakalagay doon, kanya raw pong tutulungan ang taong bayan. Dahil lahat po ng mga tax sa atin po ipinapasa. Lahat nagawa na po ba niya? Ang tanong ko po sa inyo, tumanda na po siya sa pagiging politiko. Nagawa po ba niya ang kanyang sinumpaan? Ang kanyang mga ipinangako na magsiservisyo publiko sila sa atin? Bawal ang kakamot-kamot sa bawal talaga yan. Kamot kayo ng kamot. Ha? Harap-harapan talaga. Ha? Kaya yan po yung sinasabi natin. Hahayaan po ba natin na sila pa rin po ang maluklok sa Senado? Dapat tama. Hahayaan pa rin po ba natin na tayo ay lokohin po nila? Hahayaan pa rin po ba natin na lahat ng kanilang mga sinasabi ay wala naman pong katuturan? Kaya yan po yung sinasabi natin. Pagkatapos ngayon, hindi na po tatakbo si Juan Ponce Enrile. Ang sabi nga ng kanyang ama. At yung kanyang anak naman, ang kakandidato sa Senado. Alam nyo ang sabi niya, gusto ko. Happy ka. Happy.
Baka kayo lang. Sa buong Cagayan, yung mga Enrile, ay sila po ang sikat doon. Pero, yan po yung sinasabi natin. Lahat po ng mga umukit sa kasaysayan ng politika at politiko dyan sa Senado at sa Congress na wala naman pong ginawa nung sila ay maupo at maluklok hanggang sa ilang termino. Never. Huwag po natin silang iboto. Huwag po natin lagyan ng check ang kanilang mga pangalan. Ilaglag po natin sila. Lalo po yung gumawa ng batas tungkol doon sa mga kabataan. At yung gumawa ng batas doon sa mga casual. Akala nyo nakakalusot kayo Nakita nyo. At saka yung nagtalaga dyan sa sekretary ng DNR. Huwag po nating iboto lahat yan. Mga pangako, napapako. Panay lamang kayo porma, panay papogi, at sinasabi ninyo lahat. Pero panay naman, wala kayong ginawa. At panay dyan sa sinasabi po natin, pinag-aawayan nila yung kaban ng bayan. Kaya nga nagkaroon ng bulgaran dahil hindi pare-parehas ang tumanggap. Pero pare-parehas po sila. Nagbulgar at hindi po nagbulgar, tumanggap at hindi tumanggap, at nanahimik, pare-parehas pa rin po sila. Alam nyo kung bakit? Pagmasdan nyo pong mabuti. Bakit ngayon lamang eleksyon? Na bulgar po yan. Sila po ang nag-aaway-away sa mga pork barrel. At saan po nanggaling yung mga pork barrel na yan? Sa taong bayan po na binabayad po sa tax. Pagkatapos, akala nyo kung makagastos po kayo at makapagbigay ay sarili po ninyong mga pera. Hindi po, sarili po ng taong bayan yan. Kagaya na lamang po ng DPWH, DOTC, na sinasabi po ng ating presidente, gusto niya, walang patsi-patsi. Lahat ay pantay-pantay, tuwid na daan. Anak ng patingo, anak kayo ng teteng. Kailan pa po naging pantay-pantay ang kalsada natin? Kailan pa po naging pantay-pantay ang mga ginawa po ninyong batas? Kailan din po naging pantay at tuwid ang lahat po na nai-appoint nyo sa iba't ibang posisyon, lalo po dyan sa mga tanggapan ng pinakamatataas na pwesto, kagaya ng DILG, NBI, DOJ. Ano po nangyari? Diyan lamang po sa kaso ng Ampatuang case, ano po ang nangyari? Hanggang ngayon ay nauupuan po. Baka dumating po ang araw. Sinasabi ko lamang po ito Ito po isaganang akin. Sa nakikita ko po ngayon na pag-iimbestiga at walang nangyayari dyan sa Ampatuang case, darating ang araw. Tandaan po ninyo ang sinabi ko. Matatapos na lamang po ang termino ng ating presidente, Pinoy. Hindi pa po mahahatulan yan. Tandaan po nyo ang sinabi ko. Wala pa po sa kasaysayan nila na makakahatol ng ganyan. Sunod-sunod po ang patayan sa iba't ibang lugar. Lalo po yung alam nilang malalakas na mga politiko o yung mga kalaban po nila. Inaambos na lamang po.
maging barangay captain ka, anuman posisyon na nakikita po natin, inaambos na lamang po. Pero, meron po bang nahatulan? Mayroon po bang nahuli? Kagaya po ng riding in tandem na yan. May nahuli pa ba? Wala. Sagana lamang po tayo sa CCTV. Pero wala po nangyayari. Wala po tayo nahuhuli. Ano po ang nahuhuli natin? Wala. Mga butike. Wala po tayo nahuhuli. Kahit saan po. Sa mga mall, sa lahat po ng mga pangyayari dito sa Pilipinas, wala pa po tayo nahuhuli na malaking isda. Kung mayroon man tayo nahuli, andyan, nakatabi. Anak kayo ng teteng. Lahat na yata ng mga nakapwesto sa ating gobyerno, wala pong ginagawa. Pagsabay-sabayin na po natin, kagaya po ng DNR na yan, na nagbibigay ng permit doon sa mga minahan. Meron po ba na pumigil? At kagaya po niyan, napakarami pong namatay at natabunan na naman. Tsaka nyo ngayon sasabihin, paano ang kanilang hanap buhay? Anong hanap buhay? Wala na nga po kayong binigay na hanap buhay sa mga kababayan natin. Nagkakamatay pa sila dahil dyan sa mga illegal na minahan sa iba't ibang lugar dyan sa ating probinsya. Hindi ba? Sino po ang dapat sisihin? Di ba ang DNR? Sila po ang nagbibigay ng permiso para makapag-operate po yung mga yan. Grabe kayo. Kagaya na lamang po ng DPWH kay Secretary Singson. Mahiya naman po kayo, Secretary. Sinasabi po ninyo, pantay-pantay po ang ating kalsada at iimbestigahan at lahat ng mga may proyekto na yan. Hindi po ninyo babayaran kapag hindi po nila tinapos ang kanilang mga proyekto. Sana nga sinasabi nyo. Diyan lamang sa Rojas Boulevard, napakahaba po at walang kakwenta-kwenta yung lahat po ng kanilang mga inispalto. Inispalto ng Lunes, Martes po, wala na po. Tingnan nyo nga po at lahat po ng inyong inispalto sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Hindi po nadadaanan ang lahat ng kalsada na yan. Alam nyo kung bakit? Yung mga imbornal po na ang lalalim. Magugulat ka na lamang po. Biglaan na lang lalagabog. Yung pala. Akala mo pantay na pantay po yung kalsada. Pagdating po doon sa mga imbornal, napakalalim po. Bakit sila nakakagawa ng ganyan at nababayaran ang mga proyekto po nila dyan sa DPWH? Lalo yung mga kontratista. Tamaan po sana kayo ng kidlat. Para nang sa ganon, lahat po kayo. Karmahin po kayo sapagkat yan lahat ang ginagawa po ninyo ay panluloko sa ating mga kababayan na nagbabayad ng tax sa gobyerno. Kagaya ng road user tax natin, napakalaki po yan. Intelligence fund, napakalaki po yan. Saan po napupunta? Sa mga mayor? Dapat yan po ang pinagtutuunan natin ng pansin. Lalo po yung tinatawagan po natin yung COA. O yung mga tiga BIR. Saan po napupunta? Yung intelligence fund, road user tax. Saan po ginagamit? Sa sariling bulsa? Marami po tayong dapat pagtuunan ng pansin. Kaya nga po yung modernisasyon ng AFP at ang ating mga kapulisan, bigyan po natin ng mga modernong kagamitan. Bigyan po natin ng mas taas na sahod ang ating kapulisan, mga kasundaluhan. Lahat po sila ay gumaganap sa tungkulin natin 24/7. Pero kayo,
Halos hindi nga po kayo nagtatrabaho eh. Oh, kung kailan nyo lamang po gustuhin, natapusin ang ipapasa ninyo, ipina-priority po ninyo lahat yung gusto ninyo. Pero yung gusto ng taong bayan, alin, meron po ba kayo natapos? Wala. Lahat po yan. Ha? Kaya nga po, nakikita nyo na naman ngayon, sinasabi po ng ating kapulisan, bumaba po ang crime rate natin. Sinong lulukuhin nyo? Yung lelong nyo? Anak kayo ng teteng? Ha? Sasabihin nyo bumaba ang rating ng ating crime rate? Napakarami pong pinapatay. Dito lamang po sa Baclaran. Katakot-takot po ang hold-upan. Katakot-takot po ang katiwalian. Dapat sa inyo, hindi po kayo iboto. Lahat po kayo, ha? Piliin lamang po natin, mga kababayan, yung ating mga iboboto. Ito po yung panahon ng mga botante para kalusin lahat ang walang kakwenta-kwenta ng mga politiko at politika. Isabay pa natin yung mga sinasabing trapo. Ha? Mga anak nila, mga ama nila, mga lolo nila. Aba, kayo na lamang po. Wala nang eleksyon. Wala na pong eleksyon. Pagsabay-sabayin nyo na po. Isang eleksyon na lamang, kayo na lahat ang umupo. Hindi po kayo masiyahan. Umaapaw na po yung pera sa bulsa ninyo. Yung lahat ng pangungurakot ng mga nakapwesto na yan. Hanggang ngayon, wala po kayong malaking isda na naipakulong. Subukan po ninyo ang sinasabi ko na matatapos na po ang termino ng ating presidente. Hindi pa po makakasuhan o makukulong ang ampatuang case. Wala po tayong mahihita sa ating mga judge o yung hukom na siyang humahatol. Sapagkat lagi na lamang po, tuwing magkakaroon po ng usapin, lagi na lamang pong may sagabal, lagi na lamang pong may apelasyon, may TRO, at lagi na lamang pong kapag ang nasasangkot ay isang mayaman o big time, nako, nakakatakot po. Sapagkat marami po silang pambayad sa abogado. Marami po silang pambayad sa mga hukom. Marami po silang pambayad sa lahat ng kanilang mga lalapitan. Kailan pa po tayo magbabago? Kailan pa po ang Pilipinas magkakaroon ng magandang eleksyon? Maging sports naman po kayo sa labanan. Lagi na lang wala eh. Ha? Laging wala. Wala. Kaya po yan ang sinasabi natin, ano? At bago po tayo magpatuloy, no, painit ang ating talakayan at komentaryo, ay mag-commercial po muna tayo, no? At siyempre, yan ay alay po natin yan sa ating mga kababayan, na mga botante, hindi man botante, bata, matanda, may trabaho, buntis, hindi buntis. Lahat po yan, para sa inyo po yan, komentaryo po natin, sapagkat tayo po, ngayon lamang po tayo, ay pagdating po ng May 14, yan po yung araw ng eleksyon, no? At yan po, diyan po guguhit sa kasaysayan yung lahat po ng gusto ninyo. At pwede nyo pong masunod ang gusto po ninyo. At wala pong pipigil sa inyo maliban kung kayo ay mabibili. Pero kapag ibinenta po ninyo yung boto ninyo, aba, ay kayo na rin po ang bahala. Ha?
Pero bago po tayo magpatuloy, mag-commercial po muna tayo. Wag po kayong bibitaw, muli po magbabalik ang Wow Action Balita. Pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Kaming nabala. Wala. Meron pa bang naniniwala? Wala ka naman kasing nagawa. Wala na sa'yo naniniwala. Sabi mo merong solusyon, poverty at masturbation. Nabawalan daw consumption. It's for a celebration. Thank you, very good. Pero walang nangyari, walang nagbago. Parehong kwento, sino ba ang niloloko mo? Wala naman kaming nabala. Wala. Meron pa bang naniniwala? Wala ka naman kasing nagawa. Wala na sa'yo naniniwala. Sa panahon ng aking panunungkulan, katakot-takot na kurakot ang inyong maasahan. Pagiligo ako kayo ng sandamakmak na kasinungalingan. At sa lahat ng sarili bumoto, ano kayo hino? Ako muna bago kayo. At sa kabila ng lahat, makikita ang ngiti sa aking mukha na parang wala naganap. At sa akin ang huling halakha. Wala naman kaming nabala. Wala. Lalo lang lumalala. Wala ka naman kasing nagawa. Wala na sa'yo naniniwala. Bakit di ka pa mawala? Bakit di ka pa mawala? Bakit di ka pa mawala? Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita. No? Siyempre, ang kakampi po ay membro po ng KBP o yung kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ano? Baka akala po ninyo ay hindi po membro ito ng KBP o yung kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Mabuhay po kayo. At siyempre, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga komentaryo, lalo po sa ating mga politiko, anak ng wedding, anak ng tipaklong, lahat po yan, anak ng kasa, na hindi po mapatigil-tigil ng ating mga kapulisan. Ano? Lahat po yan ay tinatalakay po natin. Buong NCR 1 to 12
ay tatalakayin po natin yan. Para na sa ganon ay malaman po ninyo yung lahat ng mga bingi, matanggal po yung mga tutulin ninyo. Para na sa ganon ay wag po kayong magbulag-bulagan, kagaya po ng inyong lingkod. Lahat po yan, lahat po yan. Kaya po ipinarating natin, inuna po natin yung Parañaque nung isang araw, pangalawa po itong Pasay, pangatlo yung Las Piñas, at ngayon pinagsabay na po natin yung Las Piñas at Pasay, ipinarating na po natin sa District Director. Para na sa ganun ay matigil po. Pero mo sa Makati, 3 kasa. 11. Yung lahat ng Terembre, meron dyan sa Guadalupe, Kalayaan, sa Arnaez, sa iba't ibang lugar. Kagaya dito sa may Las Piñas, napakarami. Sa Parañaque, ilalantad po natin lahat yan. Siguro, habulin nyo na ako kung gusto ninyo. Mahirap po akong makita kasi maitim po ako. At yan, sigurado hindi naman ninyo kilala. Maliban na lamang kung kayo ay makarating dito sa istasyon, ay yan po yung sarado po yung pintuan namin para sa inyo. At yan po ang ating tinatalakay ngayon tungkol sa anak ng wetting, anak ng karera, anak ng video karera, anak ng fruit game. Lahat po yan, easy to. Lahat po yan ay tinatalakay po natin. Ilang dekada na po yan. At hindi nyo po ba napapansin, wala pong tumatalakay dyan? O baka sabihin nyo na nanggagaya po ako. Sa kasaysayan po ng mga broadcaster sa Pilipinas, sino po ang tumatalakay sa mga illegal gambling? Wala po. Subukan po ninyo dito sa programa po natin. Ako lamang po ngayon ang tumatalakay. Alam nyo kung bakit ko isinabay ngayong eleksyon? Kasi karamihan po yan. Ang nagbibigay po ng proteksyon sa bawat wetting, anak ng wetting. Lahat po yan, anak ng video karera. Live show sa iba't ibang lugar. Sino po ang nagbibigay ng proteksyon yan? Mga mayor, congressman, governor, chief of police, lahat po yan. Commander. Lahat po yan. Lahat po yan sila. Kasi ngayon, eleksyon, diyan po sila kumukuha ng mga budget. Karamihan po. At hindi nyo rin po ba napapansin, kapag dumarating po ang eleksyon, kabi-kabilaan ng patayan, kabi-kabilaan ng hold-upan sa bangko, sa lahat po ng establishmento. Hindi lamang po rito sa Metro Manila, kung saan-saan po yan, probinsya. Paano po nangyayari yon? At halos ang ating mga kapulisan, sinasabi po nila na nakabantay po sila 24/7. Kahapon lamang ay dumaan po tayo doon sa Quezon City. Dito sa may malapit sa San Juan. Sa may Astrodome ng San Juan, Channel 7, yung kabila lamang. At tayo nga po ay napahinto sapagkat dito ay nagkaroon po ng basagan o sagian ng sasakyan. At gumanti po yung kapwa driver. Pinalo po yung salaming ng truck. At nagkaroon ng habulan, pero dito ay makikita po ninyo. Sinasabi po ng ating NCRPO, 2 minuto may responde na po. Alam nyo kung ano nangyari? Umistambay po ang inyong lingkod, may kalahating oras po, pero wala pong dumating na pulis. Yan po ba ang sinasabi natin? Ni wala po nagpapatrulyang pulis doon po sa lugar na yon? Yan po ba ang pinagyayabang ng ating Chief PNP at ng ating NCRPO na 2 minuto ay mayroon ng responde? Dapat may nagpapatrolya po kayo. Dapat marami pong gasolina ang ini-issue po ninyo sa mobile
Para nang sa ganon ay nakakaikot po sila. Hindi po yung para umikot, para mangolekta ng kanilang intelihensya. Yan po ang ating panawagan sa lahat po ng ating matataas na opisyal ng ating pamahalaan. At kung bakit po tayo nananawagan lagi, sapagkat tayo mismo ay nakaka-encounter ng mga ganyan. Abusadong mga pulis, abusadong mga opisyal ng ating pamahalaan. Ultimo mga sekretary nila ay natuturuan na. At dapat yung BIR po natin, yung head ng BIR at saka ng COA, imbestigahan nyo po yung lahat po ng mga opisyales na nagkamal habang sila ay nakaupo sa kanilang posisyon. Mayroon po dyan, barangay captain, at nung una, nakahiga lamang po yan sa kariton. Dito yan sa Parañaque, ha? Hindi na po natin papangalanan. At ngayon, alam nyo po ba, milyonaryo. Magkano po ba ang sweldo ng isang barangay captain? Para makabili po ng 2 kondominium at makapagpatayo ng ilang story ng kanilang bahay dyan sa may multinational. At makapagpatayo sa Tagaytay, sa Pangasinan. Katakot-takot na pera. At ilang pulinarya. Nako, grabe, di ba? Dati po ay nahihiga lamang po yan sa kariton at halos wala pong matulugan. Pero ngayon, akala mo ay isang hari na nagana at umaapaw ang biyaya ng kapaligiran niya. Oh, di ba? Nakita po ninyo? Kaya panalangin po natin sa kagaya po nila na nagana. Ha? Na nagana sa kanilang pagkakaupo sa kanilang mga pwesto bilang isang barangay captain, konsehal, senador at congressman. Palakpakan naman po natin para na sa ganon ay makarating naman po sa kanila. Yan po, para sa inyo po yan, mga magnanakaw. Ha? Para sa inyo po yung palakpakan na yan, mga magnanakaw po. Ha? Yung mga wala pong ginawa nung sila ay nanunungkulan. Hanggang ngayon, ayaw pa rin bumitiw sa kanilang mga tungkulin. Makikita po ninyo, kapit ko, kung hindi yung kanyang anak, yung kanyang ama. Kung hindi yung kanyang ama, yung kanyang ina. Kung hindi yung kanyang ina at ama, yung kanyang apo. At kung hindi yung kanyang apo, yung kanya namang kamag-anak. Kaya yung mga trapo po na sinasabi, kaya galit na galit po si Senador Miriam Defensor sa mga trapo. Kasi siya lang ay nag-iisa. Siya lang ang, siya yung madalas bumabatikos sa mga kasamahan niya, mga senador, congressman. At talagang makikita mo kung papaano hinahamon po niya ng suntukan. Kagaya po ni Juan Ponce Enrile na hinahamon po niya ng suntukan. Ganyan po katapang ang nasabing senadora. Ha? At sabi nga, kaya raw po nabulgar at ibinulgar kasi nga hindi po pantay ang kanilang mga tinanggap. Tumanggap man at hindi, pare-parehas po sila na tumanggap pa rin. At yan ay pera po ng taong bayan. At sana ang panalangin po ng inyong lingkod sa lahat po ng tumanggap at saka yung nagbigay
na hindi naman po kanya, akala mo ikanyang pera, sana tamaan naman po ng kidlat. At ngayon ang lakas ng loob, napatakbuhin naman ang kanyang anak. Anong sabi ng kanyang anak? Chris? Anong sabi ng kanyang anak, Chris? Uwi. Gusto ko. Happy kayo. Uwi. Happy raw. Kaya yun sinasabi po natin at isang awitin nga natin at yung nilulong mong lahat, patugtugin mo ngayon at yan po yung